Tinakot mo naman ako. Wala ka talagang binatbat. Ang dapat itawag sa'yo pabigat, hindi tagapagbantay. Ginagawa naman ni Jiro ang lahat para protektahan ako. Huwag mo naman siyang insultuhin, Kasa. Sige, sinabi mo eh. Kasa. Special Zone. Kasa? Ano bang panaginip yun? Teka. Magandang umaga, Mimiko. Magandang umaga rin, Kotaro. Anong nangyari? Wag mo na akong pansinin. Please lang, kunwari wala ka nalang nakita, Kotaro. O ano, ang ganda ng view mula rito sa kwarto ko. Nandito na tayo. Sa special zone? Oo naman. May problema ba? Parang ibang-iba na kasi ang itsura kumpara kagabi. Ganun ba? Special zone pa rin to pero new yard yung nakita mo kahapon. Old yard naman ang tawag sa lugar na to. Pwede nating sabihin ito ang downtown ng special zone. May lumipat sa kabila? Sandali nga. Pauupahan nila yung lugar? Hoy, Mimiko, nagugutom na ako. Ay, naku, gutom ka na pala. Pasensya ka na. Gisingin na natin si Jiro para makakain na tayo. Sige! Teka, sandali nga lang. Siguro naman buhay pa tong kuya mo. Oo naman! Natutulog lang si kuya. Pero kung iisipin ko ngayon, hindi nga siya nakatulog kahapon, di ba? Mukhang wala siyang balak bumangon. Kailangan na rin nating maghanap kaagad ng malilipatan nyo. Akala ko dito na kami titira eh. Hindi kasi kasya ang 3 tao rito. At saka, hindi rin kasi pwedeng basta magsama ang 2 matanda sa isang kwarto. Pero maganda rin naman tong kwarto ko, hindi ba? Oo, sobrang liit para ka lang naglalaro ng bahay-bahayan. Salamat Ay, siya nga pala. Baka malate ako sa trabaho ko kung... Sinira yan ni Kuya. Palaging ganyan ang ginagawa niya sa mga bagay na hindi niya alam patigilin. Ito, missed calls? Late na ako. Gumising ka dyan ngayon din! Totoo ba ang balitang nakapasok na sa special zone ng Silverblade? Opo, kumpirmado na po yun, sir. May ilan na ring grupo ang naghahanap sa kanya sa buong special zone. Kasama na rin po tayo sa mga grupong tinutukoy ko. Para isama ang Silverblade sa grupo nila? O pwede ring para tapusin na ang buhay niya. Kung sakali bang magpang-abot ang malakas na pwersa ng Silverblade at ng nilalang na may pulang mata, makakaya kayang kontrolin ng suppression team ang napakahirap na sitwasyon na yon? Imposible yun. Magiging sagupaan yun ng isang bayani at ng isang old blood na 800 taong nang nabubuhay. Nakakahiya mga aminin, pero wala po kaming magagawa. Ikinalulungkot ko. Ngayon sasabihin ko sa inyo ang opinion ko. Kailangan nating makontrol ang kilos ng Silverblade. Gagamitin natin ang kahit anong paraan. Pero daig pa natin ang yumakap sa isang bomba kung gagawin natin yon. Mas mabuti na siguro yun kaysa mapunta lang ang Silverblade sa ibang kilalang bloodline. Pero opinion ko lang naman yun.
Kayo, ano ba masasabi ninyo sa problemang ito? Bilang bayani ng mga tao. Tatapatin ko na kayo, sir. Meron na rin po akong ginawang hakbang. Kahit kailan talaga mabilis kang kumilos. Meron akong personal na interes sa kanila. Anong klaseng nilalang ba ang Silverblade? Hindi ba nakilala mo na siya noon pa? 10 taon na rin ang nakakalipas nung makilala ko siya. Talagang isip bata pa siya kung mag-isip nun. Makasarili at pabigla-bigla. Ganun ba? Ikaw na ang bahala. Pero sir, ang ibig sabihin nun! Wala akong pakialam. Pero, huwag kang papalpak. Huwag kayong lalapit! Awa kayo sa akin! Wala ka naman dapat ikatakot. Meron lamang kaming isang mahalagang ituturo sa'yo. Ang kaligayahang hindi mo malilimutan. Ano nang gagawin natin sa Silverblade? Hindi kaya pumunta siya kay Seiya sa pamilya Warlaw? Sigurado ko matagal na silang kilala ng Silverblade na yun. Nagkasama na sila sa kaguluhang naganap sa Hong Kong. Kaya malaki ang posibilidad na sumama siya sa isa sa kanila. Pero kahit ano pa mangyari, hindi na natin dapat hayaang lumakas pa ang dalawang buhayang yon. Pero, maaaring pagkakataon na to para may pakita sa kanila ang tunay na lakas ng Coven. Tama ka. Ang magiting na bayani ng Sacred War sa Hong Kong noon. Bigyan natin siya ng magandang salubong para malaman niya kung saan siya dapat lumugar. Undercover lang ang division namin ng pagiging caretaker ng sementeryong to. Babalik din ako agad. Maghintay lang kayo rito. Maliwanag ba? Sorry po, na-late ako. Good morning po sa inyong lahat. Wala naman tao rito. Yay! Naku, pasensya na. Teka lang, Ate Mimiko, ano pang ginagawa mo rito sa office? Ikaw pala, Hibari. Good morning. Ano ba ang good sa morning, ate? Nagkagulo lahat ng tao dito sa opisina kanina dahil sa nangyari kahapon. Alam mo ba, galit na galit si Chief sa'yo eh. Hinahanap ka niya sa telepono kanina pa. Ate Mimiko, ano ba talaga ang mga pinagkakaabalahan mo? Huwag mo nang itanong. Basta marami. As in. Ang alam ko lang sa ngayon, pumunta na yata ang lahat sa kanilang bloodline assignment. Ikaw, ate, hindi mo ba sila pupuntahan? Ako, mamaya ako na aasikasuhin yun. Heto. Salamat ha. Wala yun. Siya nga pala, Ate Mimiko. Meron akong isi-share sa yung top secret information. Yung gulo kahapon. Parang meron kaugnayan doon ng biglang pagpapakita ng Silverblade. Talaga? Ang Silverblade as in siya raw yun. Ang pinakamatapang na bayani ng Sacred War sa Hong Kong noon. Siya daw ang pinakamalakas na vampirang kumampi sa mga tao. Sa tingin ko, walang hindi nakakakilala sa kanya sa trabaho natin, Ate Mimiko. Ang balita pa nga, walang nagawa ang buong suppression team para pigilan ng Silverblade kahapon. Ang matindi pa, tawa pa raw siya ng tawa habang pinapaslang yung mga vampirang nagsimula na gulo sa Chinatown. Ang layo ng Ate Mimiko, nakapasok na raw ang Silverblade sa Special Zone. Pero hindi ko malubos maisip, empleyado raw ng kumpanya natin ang nag-imbita sa kanyang makapasok. Grabe yun! Teka lang, relax ka lang dyan. Ang malaking problema, paano kung bigla ko na lang siya makita? Ay, naku po, anong gagawin ko? Tapos biglaan niya na lang sisip-sipin ang dugo ko. Nakakahiya naman! Bakit, Hibari? Nandyan ka pala? Mimiko! Kanina pa kita hinahanap sa... Aray! Aray ko naman! Aray! Naku, Hibari, pagod ka lang. Kaya kung ano nung nakikita... Teka lang, vampira yung batang yun, di ba? Ang sakit nun? Asintado pala si Mimiko. Mabuti nga. Yan ang napapala ng mga batang hindi marunong makinig. Ate Mimiko, Tumahimik ka lang dyan! Makinig ka!
Wala kang ibang pagsasabihan ng nakita mo. Naiintindihan mo? Nakuha mo ba yon? Wala kang ibang pagsasabihan. Maliwanag ba yon? Sa ngayon, kailangan ko na munang umalis si Barry. Yung usapan, bawal ipagsabi kahit kanino yun. Ay. Malaking balita to! Grabe! Kailangan! Nakakainis! Habang mainit pa ang sitwasyon natin, mas mabuti pa sigurong lumayo muna tayo sa opisina namin. Tama, gusto ko yung naisip mo. Umuwi na muna tayo para makatulog na ako. Hindi pwede! Paano kapag biglang pumunta sa bahay ko ang chief namin? Wala na tayong magiging lusot. Umaga-umaga, binuhusan ako ng tubig. Tanghalin tapat, pinupwersa ako maglakad sa labas. Grabe, naawa na talaga ako sa sarili ko. Alam ko na! Mabuti pa mamasyal na lang tayo! Di ba? Ganito na lang. No? Aalis tayo ngayon para maghanap ng bahay na malilipatan ninyong magkapatid. Pero, okay na ako sa bahay mo, Maghahanap tayo! Pag nakahanap na tayo ng titirhan nyo, kailangan dalawin nyo ang leader ng kung anumang bloodline na may sakop ng teritoryong pinasok nyo. Magkakasamang nabubuhay ang mga vampirang magkakapareho ng bloodline. Yung mga vampirang walang partikular na bloodline, itinuturing na lang na bisita ng mga vampirang sumasakop sa teritoryong yon. At doon na nga pumapasok ang kaso nyo magkapatid. Merong 3 malalaking grupo na sumasakop dito sa Special Zone. Ang unang grupo ay ang... Ang Continental. Tapos noon ang European. Pangatlo ang grupo ng iba pang mga bloodlines. Ang ahas, aso at kadiliman ang tawag doon dati. Tama ba ako, Mimiko? Paano mo yun nalaman, Jiro? Ganun naman talaga ang kalakaran pagdating sa mga teritoryo ng vampira. Hindi na siguro magbabago yon. Hindi naman kasi tumatanda ang mga vampira, tama ba? Ang talino mo, kuya! Alam na rin ang lahat yun. Kung ganon, pumunta na lang tayo sa 3 grupong yan para hindi na tayo magkaroon ng problema. Pupuntahan natin lahat? Ikaw? Sa 2 lang pala. Huwag sa pangatlo. Mahaba-habang panahon na ang nakalipas pero mukhang hindi pa rin nagbabago ang mga nasa grupong yun. Mimiko! Tara, umalis na tayo! Isabay na natin ang pamamasyal habang naghahanap kami ng matutuluyan. Lumakad na tayo, Mimiko! Yay! Mamamasyal tayo sa Special Zone! Teka, sandali lang naman. Binabalaan na kita. Sa maayos na grupo ka sumama. Opo! Ang kuya mo ang kinakausap ko. Mawalang galang na po. Master Zalman, nandito po ako para mag-report. Sige. Hinihintay kita. Sayo ka. Master Zalman! Huwag kang magalit. Regalo lang yun ni August, kaya hindi ko nilagawang tanggihan. Pakiusap lang, mag-ingat na kayo, Master. Kahit papano, hindi po tayo sigurado sa mga taong ibinibigay ng kumpanya para sa inyo. Huwag kang masyado mag-alala. Buhay pa ang babaeng to. Kung nauuhaw po kayo, ipatawag niyo lang ako. Darating po ako kaagad. Alam niyo naman kung yun ang dahilan kung bakit ko kayo pinagsisilbihan. Ha? Ang lakas din ng loob mong pagsalitaan ako. Gusto mo bang ubusin ang pasensya ko sa'yo ka? Ano? Ang akala ko ba pumunta ka rito para mag-report? Opo, tungkol po sa aksyon ng kumpanya. Ang Compromiser Division na po ang pinahawak nila ng kaso tungkol sa Silverblade. Compromiser Division. Sina Ginay. Kasali ang lalaki yung sa gulo sa Hong Kong noon. Tama ba ako? Tama po. Naging kakampi siya ni Silverblade sa mga panahong yun, Master. Kinumpirma na ba ito ng kumpanya? Hindi pa po. Ang totoo, namataan po ang Silverblade sa Marine Bank kanina lang. Ah, sa pamilya Warlock? Ang kaso lang, tumanggi raw po si Kane Warlock na harapin sila sa di malamang dahilan. Sa ngayon naman po, papunta na raw ang Silverblade sa Old Yard. Sa palagay ko po, sasadyain na niya si Say sa lugar na yon. Eh di magaling. Nagiging interesante na to. Pero mukhang nagsisimula na rin kung kumilos sila August Weiser sa ngayon. Baka kayo pa ang sisisi nila pag pumalpak ang mga plano nila. Hindi na mahalaga yon. Pabayaan mo na sila. Pero po... Hayaan mo na sabi.
Meron pa bang ibang kasama ang Silver Blade ngayon? Sayo ka? Opo. Sa tingin ko ang nakababata niyang kapatid. Kapatid niya? Kung ganun, sino kaya ang isang yun? Ano ko ba naman, Say? Hindi mo pa rin ba napapansin hanggang ngayon? Nakakawalang gana. Master Zelman? Maraming salamat sa magandang report mo. Master! Walang anuman. Mauna na ako. Teka, sandali lang, Master. Mataas pa po ang Sa loob araw. ng 10 taon, ngayon lang bumisita sa atin ang isang mahalagang nilalang. Hindi ko to palalagpasin. Nakikiusap po ako! Master Zelman! Murang-mura lang, oh. Ang galing-galing naman! Ang dami nagtitinda rito! Ibang klase! Nagtitinda pa sila ng mga paso at damit! May masasarap pang pagkain! May problema ka ba? Nakakapiko na talaga na hindi man lang nila tayo hinayaang makipag-usap sa manager nila kahit sandali. At akala mo pa kung sino makatingin yung receptionist na yon? Ang sarap sa bunutan! Hindi porket malaking bangko sila pwede na sila manghamak ng tao! Huwag ka na masyado mainis dyan. Bakit masyado kong kalmado dyan, Jiro? Kung tutuusin kayo magkapatid! Tama na yan. Huwag mo na lang kasing daanin sa init ng ulo. Pakibayaran nga pala to. Ikaw talaga? Kotaro! Huwag ka man magtatalon! Pag nahulog ka, umanda ka sa akin! Opo! Kagaya ng nakikita nyo ngayon, ang floating market na rin na nagsisilbing palengke ng Old Yard. Basta marami kang pwedeng bilhin dito. Pumunta tayo ron! Sige na! Sige na! Okay, sige. Oras na rin ang tanghalian. Hindi ka nga pala pwedeng kumain ng bawang, di ba? Huwag muna kayong gagalaw. Mukhang napapaligiran nila tayo. Sa ganitong klaseng lugar? Kuya Jiro, may problema? Aba naman, mukhang dumating na ang kadiliman para lang patiin tayo. Ayos lang. Hindi sila ganun kalakas para katakutan. Umalis na lang tayo dito para walang gulo. Sana nga lang wala nang ibang makapansin sa sitwasyon. Ano ako, Taro? Alam mo na ba ang dapat mong gawin? Oo naman, kuya! Tara! Yay! Naku, pasensya na ho kayo, Manong! Babayaran kayo ng kumpanya namin! Hindi ba pwede maghinay-hinay ka? Huwag ka na mag-alala dyan. Hindi mo na itatanong. Sanay na sanay talaga akong tumalon. Hindi yun ang problema, Jiro! Tignan natin kung gaano kakagaling, Silverblade. Bakit ba palagi na lang ako naiipit sa ganito? Ibang klase ka. Nagawa mo pa rin makaligtas kanina. Napabilib mo talaga kami sa ginawa mong yun. Ano problema? Huwag mo sabihin pagod ka na. Pero imposible yun. Ang pagkakaalam namin, malakas ka, hindi ba? Oo, malakas ka. Pero kung ako sa'yo, hindi na lang ako gagalaw mula dyan. Kung ayaw mong lumutang ng sabay-sabay ang mga tao ron. Hindi tama ang ginagawa niyo! Tumahimik ka lang dyan, babae ka! Hindi kami nakikinig sa tuta ng kumpanya! Huwag kang magalala. Wala naman kaming balak na palakihin pa ang kaguluhang ito, Silverblade. Pero kung gusto mo talaga mamuhay dito sa Special Zone, medyo mag-iiba ang kwento. Maaaring maging ligtas ka ngayon, pero papaano na bukas? Pinagbabantaan niyo siya? Sumagot ka, Silverblade. Kung talagang gusto mong magtagal sa Special Zone, bakit hindi ka nalang sumali sa amin sa Coven? Malugod ka namin tatanggapin. Payag ka ba? Hindi naman sama yun. Tumahimik na nga kayo. Ano? Kotaro. Sandali lang, Jiro. Bigla-bigla na lang kayong umaatake. Kung ano-anong pananakot ang ginawa niyo sa harap ko. Tapos ang lakas ng loob niyong ayain akong sumama sa inyo. Merong limitasyon ng pasensya ko sa mahihina ang utak. Kaya bago ang lahat, tuturuan ko kayo ng leksyon. Pagkatapos, tsaka na lang tayo mag-usap.
Silver Blade. Tapos ka na!